Good day mga idol, welcome back sa ating channel. In today's video, bali magpapalitan tayo ng battery ng sakyan. Although napakadali naman gawin ito, pero kung hindi mo lang, pwede kang magkamali or may masunog na fuse sa sakyan mo. Ito, yung negative at positive, hindi mo alam kung nasan. Ito boss, ang ginagamit ko yung Gold 21. Bali mga idol, 5 years ang tinagal sa akin ito. 5 years, napakatagal. Kumbaga sulit na rin. Ang bili ko nga pala dito mga idol ay 5,600. Nagtanong ko kahapon sa ibang shop. Bali ang pinagtanong ko ay mga tatlo siguro. Yung dalawa, isa yung Motolite na shop mismo. At ang presyo nun 6,500. Sabi ko sa dali, parang ang laki ng pagkakaiba. Ngayon ang pinagbilang ko nito mga idol, auto shop, hindi siya kilalang auto shop dito sa Patero sa amin. Kaya tiwala ako na turo ito. Saka ito, may mga idol, may warranty na, kasi 21 daw, 21 months ang warranty nito. Ayan, may binigay silang parang booklet. Kung may, just in case may mali or kwan, papakita ko sa kanila para yung warranty certificate nya. Yan. Basta wag mo lang tatanggalin tong sticker na to. Kung gagalawin yan kapag under pa rin siya ng warranty. Pero ako kasi, kaya tumagal ito ng 5 taon, ang ginagawa ko after ng 2 years, ginagawa ko, binubuksan ko to, ito sticker na to, ayan, ito ginaganyan ko, ma-access mo yung lagayan ng tubig nyo. Ito kasi kahit hindi mo although maintenance free, after 2 years, ang ginagawa ko, check ko kung may tubig pa rin. Natandaan ko dati nung 2 years na, dagdagan ko to ng tubig kasi nga parang nabawasan. Ganun yung ginagawa ko para tumagal ang battery. Basta kailangan tingnan mo lagi yung tubig niya kung meron. Ngayon dagdagan ko ng tubig. Ang pantubig ng battery, binibili yun talaga pantubig, hindi pwede yung normal na tubig kasi kakalawangin yan. Eto nga kahapon, binuno ko ng battery, tapos maghapon kong kinargahan. Ito, gamit ko yung charger ng laptop HP, di ba? Sa laptop yan. Yan yung laptop ko na luma, pero lakas ito. Ang output niya ay 19 volts. Ito 12 volts lang naman to, 12 volts. So kahapon, ano naman siya, may charge siya. Pakita ko sa inyo. Ang charge nito ay 12, more than 12 volts pa nga eh. Ano, nasa apan. Tayo, more than 12 volts yan. Ayan o, more than 12 volts, pero ayaw pa rin niya mag-charge, mag-start. Ayan o, ano ko yung bago, ganun din ang voltahe niya. Ayan o, halos pares lang siya. Ayan o, diba, pares lang. Ang problema lang ito, talagang hindi na kaya niya mag-start. So papalitan ko ng itong bago. So papalit ng battery, kailangan nyo na 10mm na socket, na open range, combination range, para mabuksan na itong battery. Unahin natin yung terminal ng ground, tapos iba kasi yung ginagawa, may sequence eh. Unang tinatanggal ang negative, tapos positive. Kaya ako okay lang kahit ano. Ito, tanggal na natin ito positive. Positive, tanggal lang positive. Tanggal lang ito. Kasi ito nalagyan ko lang ng tali kasi dapat to may ano dito, yung parang safety na lock nya nawala. Kaya ginawa ko lang siya ng tali. Tanggal na mga idol. Yan. So balik. Medyo mabigat nga lang to. Sana kaya yan. Mabigat na konti. Yan, lagay ko mga sa baba. Pero kung ilaw lang ang gagamitin, kayang-kaya mga idol. Kayang-kayang paganahin pa. Hindi lang talaga kayang starter. Bigyan natin yung bago. Bigat. Suot na suot sa lagay nyo. Yan.
Okay. So, nga pala mga idol, ang paglalagay ng terminal para malaman nyo palagi kung alin yung negative. Ito. Kabitan natin mga idol yung terminal niya. Unahin ko yung negative. Ito. Nakakabit sa body ng sakyan, yung negative. Yung palatandaan ng negative. Yan. Dito. Tapos yung positive dito sa kabila. Kasi kung babaliktarin ko yung battery, hindi aabot yung cable balit Ito lang. Maluwag. Malaki to. Maluwag pa natin. Okay, ipagpatuloy natin. Kabit natin yung terminal yan. Positive. Ito. Tapos pasikipin natin. Mamaya may tuturo ako sa inyong technique kung paano nyo malaman kung sira ang alternator ba yan? Tama, alternator. Kasi kung kunyari palagi nalulubatan kayo, baka mamaya hindi nag-charge yung alternator nyo. So yung mga dal na gabit ko na, make sure lang na wala siyang kalog. Kasi pag nakalog hindi magcha-charge to. Kasi maging lost connection na yan. Tingnan ko kung mag-start. Paandarin ko lang mga idol. Sana mag-start. So ayan mga idol, bali umaandar na. Okay, mag-start siya. Ngayon, ang gagawin ko, itatry ko tanggalin to kung hindi mamamatay. Pag namatay, ibig sabihin may diferensya yung alternator nyo. Kung hindi siya mamatay, ibig sabihin good na good yung alternator nyo. Tanggalin ko na. Testingin natin kung mamatay. Isang palatandaan mga idol, pagka tinanggal nyo yung positive ng battery at namatay ang makina, ibig sabihin may sira sa alternator nyo. Tanggalin natin kung mamatay. Sana huwag mamatay. Ayun, okay. Tanggal lang. Pero umaandar pa rin. Kung umaandar pa rin, ibig sabihin okay yung alternator ko. Kasi dati akala ko alternator ang sira. Ayan mga idol, umaandar na siya. Okay, yung binili natin battery. Nga pala mga idol, pagka nagpapa-start ng sakyan na ganito at hindi nyo naman gagamitin, hintayin nyo na ma-reach nya yung engine temperature.